brothers and sisters in Christ. So maybe some of you doesn't know me yet. So my name is May, and naano siya. Okay, seldom lang ako makapagsimba. Actually, standing in front of you is an answered prayer. I've been praying to God that God may give me the chance na makapagsimba. And now, actually, it's my birthday, so I am very thankful for the 34. I am 34 years old now. For the 34 years of existence, I am receiving God's forgiveness, receiving His grace, His faithfulness, His love, and favor. So it's one of the favor that I am here together with you, worshiping our one and only God. And actually, I'm not good in singing. It's my very first time to sing in front of a crowd, and I am just kumbaga privileged na to sing this song to my one and only Savior and Lord Jesus Christ. And kung maano man ako, just help me out. Nagano na ako kay Ate Rabi na mas mag-signal paano pumasok sa Okay lang, birthday mo naman. Birthday na today. I was inspired by Ate Weng because nung birthday niya, nag-offer siya ng song. Then I was, one of my devotion, I'm telling God na, Lord, what if ako din mag-offer ng song for you? Na, so parang dream ko lang yon. Then now I am here. It's God's, God orchestrated everything. So just keep on praying lang, at saka yung faith talaga natin. So maybe some of you here na may time na busy sa work or anything, but actually I feel jealous sa mga chance na makapagsimba tapos hindi nagsisimba dahil busy. Pero naway maging encourage niyo po ito na maging consistent po tayo sa pagsisimba, magbigay ng panahon para sa Panginoon, kasi may mga tao na kagaya ko na nag-aano talaga na makapagsimba even few hours just to worship God. Yun po, kasi iba din po yung makipag-fellowship ka with your brethren. Kasi mag-grow ka talaga spiritually. Actually, yung Thursday prayer meeting, napakalaking tulong po sa akin. Kasi nag-grow talaga ako spiritually. Dati, I am afraid to stand and to pray. But for this ministry, yung prayer meeting, si Ate Weng, sila Ate Elda yung nag-encourage na. Even umuwi na ako ng Pilipinas, nilulodan talaga ako ni Ate Weng para maka-join sa Zoom meeting. So yun, salamat sa Panginoon sa mga buhay nila for inspiring me na hindi talaga ako binitawan na i-disciple ni Ate Weng, kasi siya talaga yung spiritual advisor ko. So, yes, it creates an impact into my life, yung buhay niya. Not only for Ate Weng, but all sa mga ate dito. Ang dami kong natutunan sa inyo, yung mga words niyo po. So, yun po. Maybe next month, physically hindi ko na kayo makikita because I decided to go home for good. Pero yun nga po, sana naway magpatuloy tayo sa Panginoon, naway magpatuloy yung faith natin, kahit yun nga sa sinasabi ni Pastor na giant. So we have different battles, we do have different giant. Tulad ngayon, this will be my giant for today na. But I am doing this, it's not for my own glory, but it is for the God's glory. Na makapag tayo dito at kaya ko pa ba? Kaya kasi umiiyak na. Nag-aano talaga. So, yun po, I encourage everyone na naway ma-bless po kayo sa
kanta, I Speak Jesus, that every moment of our life or in your life, naway you speak Jesus in darkness, kung sa mga panahon na down kayo, in times of confusion, or kung ano man, especially ngayon na maraming nangyayari sa Pilipinas. So, praying na you will speak Jesus in your life. You will speak Jesus in your family, mga friends. So, yun po, yung naway, kung ano yung natutunan natin dito, i-share nyo din sa family nyo kasi sila yung talagang natin. So, we are here to be God's instrument for our family and friends. So, yun po. So, I'm gonna sing this song, I Speak Jesus. Just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name.
name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Thank you. Oh, glory to God. Actually, may mga nakikita akong mga familiar faces, sila ate. So, I'm very happy na kahit nakikita ko lang sila sa Hokchun. Actually, yung trabaho ko sa Hokchun. So, happy ako na nakikita ko sila dito na nagsisimba. And then, may testimony pa pala ako. Yesterday. Hindi kasi minsanan lang sa... Yesterday. Take your time. Thank you ate kasi birthday ko. Atitilan yung buko, pamis ka namin. Yesterday, nasa bus stop ako, tapos, kasi may binigay si Ate Weng yung sa invitation for Christmas. So, may isa pa akong naiwan kasi yung iba nabigay ko na. So, pag nung sa CR, nakita ko, ay, may isa pa pala ako. Sino kaya ang mabibigyan ko nito? Sabi ko. Tapos, sa bus stop, alam ko Pilipinas si ate. Tapos, ang Holy Spirit na nag-convict sa akin, i-ano mo siya, i-invite mo siya na mag-join sa Christmas party, Christmas, sa service. Tapos, sabi ko, parang nagpa-practice na ako ng kanta ko, parang in-refuse ko yung ng Holy Spirit conviction. Tapos, talagang kami lang dalawa, walang ibang tao. Tapos yung bus hindi pa dumarating. Tapos, talagang binigyan talaga ako ng time ng Panginoon na magkaroon ng courage. Tapos sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala kung ano yung pwede kong sabihin kay ate. So, praying for wisdom, yung courage na kakapalin ko yung mukha ko. Kasi parang first time kong parang stranger for me na okay lang mag-invite ng mga friends, pero pag ganon, so hindi ko kasi siya kilala talaga. Sabi ko, ate, Pilipina ka ba? Sabi ko. Sabi niya, nag-smile kasi siya, tapos sabi, ay, ano po pangalan niyo? Tapos si Ate Joanne siya, tapos nagpapakilala ako, ate, invite kita. So yun, so ang end ng story is, kilala pala siya ng mga ate na nasa, Bible study. So ayun, kilala sila Ate Bibilin, sila Ate Senia. So, yun nga, na yung isang ate nagsabi nga, yes, kailangan mo talaga siyang invite for that, for that purpose. So yun, it's God's purpose na i-reach out pala yung ate. So parang sobrang fulfilling sa heart ko na ko yung conviction ng Holy Spirit. So yun po, na sobrang happy ng hindi yung happy na about earthly happiness, but yung joy sa heart mo na ikaw lang mismo yung nakakaalam at si God. So yun po na walang kahit anong yaman sa mundo, walang makakapantay. So that's it po.